Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay ating topic, itong katanungan po ni Arnulfo Gamboa. Ma'am, ano po ba ang gamot sa anxiety at acid reflux? Ngayon po merong topic na bakit ang acid reflux ay nagko-cause ng anxiety. Yan po. Tapos ang tanong mo, anong gamot sa anxiety at acid reflux? Kasi po yung acid reflux nagko-cause ng anxiety. Para yung anxiety mo mawala, dapat yung acid reflux mo masolve mo. So yun ang gamot, di ba? Ngayon para malalim po ang kaalaman nyo dito sa topic natin na why does acid reflux cause anxiety? Kung di pa po kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, click nyo po yung subscribe at saka po yung bell, pakipindot nyo para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Sa aking pong Facebook page, ang aking official FB, Patnubay sa Kalusugan. Panoorin nyo ako doon. Meron akong Rear at TikTok. Pwede nyo po itong follow, like, and share. Ngayon ay sasagutin natin yan, no? Bakit, no, ang acid reflux nagiging sanhi ng anxiety? Ito po ay yung kasing gastrointestinal issue mula sa bibig hanggang sa colon. Yung digestive system natin, yung issue sa ating digestive system tulad ng heartburn, nausea, stomach pain are common symptoms nitong acid reflux na to. Ngayon, pagka kayo po ay nagkakaroon ng acid sa tiyan, tapos umakyat yan dito sa yung esophagus, meron kang heartburn, parang mainit, ganon. Pagkatapos, yung acid na yon magkukos ng gas. Yung gas na yon aakyat yan sa dibdib mo. Pagka hindi ka nakadighay, magkukos ito ng palpitation. Pagkatapos nararamdaman mo na parang hindi ka makahinga, may bumubukol sa lalamunan mo, parang meron kang choking sensation, meron kang tightening or choking sensation, nenervyusin ka na. Akala mo sakit sa puso, ito lang po ay dahil sa acid na umaakyat sa lalamunan mo. Dapat ma-identify mo yung nagtitrigger ng iyong acid reflux. Diba? Kaya ka nagkakaroon ng anxiety, ang dahilan yung acid reflux mo. Ano po ba yung nakaka-trigger ng acid reflux mo? May mga pagkain at inumin na mataas ang acid tulad ng citrus fruits, no? Yung tomatoes, onion, garlic, tsokolate, at kape. Yan. Ito po yung mga high in acid. Kaya pagka matapang yung coffee mo, coffee drinker ka, ito po yung mga high in acid. Magkaka-acid reflux ka dyan. Kaya yung tomatoes na nilalagay natin spaghetti, no? Iwasan mo din yon. Tapos yung mga fatty and saka yung mga spicy food, no? Pagka nakakain tayo ng mamantikain at saka maanghang na pagkain, ang stomach natin, they has to work harder para ma-digest yung fat. Tapos dahil matagal matunaw yung fatty foods, mag-stay siya sa tiyan ng matagal. So pagka nag-stay siya ng matagal, yung stomach acid mo ngayon ay aapaw. Aakyat yan sa esophagus mo, nagkukos ng acid reflux, no? Kaya iwasan mo yung fatty food. Yung spicy food naman, nakakairita sa yung esophagus. Yung esophagus, yung daanan ng pagkain mula sa bibig, yung tube, yung pagdaan ng pagkain sa esophagus papunta sa tiyan mo. Tapos po, yung spicy food na yan, meron siyang capsaicinoid. Yung capsaicinoid, ito po isang compound na nakakairita sa lining ng esophagus. Kaya pagka nairita yan, sensitive ka sa stomach acid mo, nakaka-trigger ng acid reflux. Kaya nagiging dahilan nito ng palpitation mo.
yung mga soft drinks, carbonated beverages, pag uminom ka ng carbonated beverage like yung Sprite, ganon, yung soft drinks, no, yung soda, no, magki-create ito ng bubbles dahil merong silang gas content. Yung gas na yon, magbabubble siya, mag-expand yung tiyan mo. Kaya yung carbon dioxide, ito yung carbonated beverages, napapabagal yung digestion mo, napakahirap na matunaw yung pagkain mo. Kaya the more na nag-stay ng matagal yung pagkain sa tiyan, magpuproduce ka ng stomach acid. Tapos yan, magbaback up yan sa esophagus mo. Yan ang acid reflux, no? Kaya nga po, iwasan mo yung soft drinks din. Meron silang phosphoric acid and citric acid. Yung phosphoric acid tsaka yung citric acid na yan, nakakairita sa esophagus mo, na nakaka-trigger ng acid reflux mo. Kaya po yung pag-inom din ng alak, beer, gano'n, lahat ng alcoholic beverages, tumataas yung stomach acid mo yan. Yung alcohol, nakakairita ng yung lining ng esophagus mo. Pag nairita yung esophagus mo, ay magiging sensitive yan sa stomach acid, nakaka-trigger din ng GERD, no? Kaya kailangan po nito ay iwasan mo minom ng alak. At ito po ang paninigarilyo din. Ang sigarilyo po may nicotine. Ang nicotine nagpapatas ng stomach acid production. Ang nicotine nag-i-increase ng stomach acid at nakakairita sa esophagus, nagkukos ng acid reflux. Kaya po yung paninigarilyo, pag nairita yung esophagus, magkukos ito ng palpitation. Kaya ngayon po, huwag kayong kakain ng marami, no? Konti-konti lang. Practicing nyo po na kumain lang kayo ng konti-konti. Huwag po kayong kakain ng napakadami. Kasi nga po, pagka kumain ka ng marami, yung stomach mo ay magtatrabaho siya ng doble. Kaya mahirap matunaw yung pagkain pag punong-puno yung tiyan mo. Mag-stay siya ng matagal sa tiyan at magkukos ito ng stomach acid. Huwag ka rin hihiga kaagad pagkakain. Kasi pag kapag kakain mo, humiga ka, aakyat yung acid sa esophagus mo. Kaya pagka humiga ka, naiipit yung tiyan mo. Pagka nagkaroon ng pressure sa loob ng tiyan mo, naitutulak yung stomach acid paakyat sa yung esophagus. Ito ang nagkukos ng palpitation at saka po yung anxiety mo. Dire-recommenda na maghintay ka ng 3 hours after eating bago ka humiga. Halimbawa, kumain ka ng 6 ng gabi, 7, 8, 9, doon ka hihiga, or 10, no? Hayaan mo munang maging empty ang tiyan mo para ma-tighten yung valve pagitan ng esophagus ng tiyan. Kasi po pagitan ng pag pumasok yung pagkain sa tiyan, di ba dadaan sa esophagus? Pagpasok ng pagkain sa tiyan, merong valve doon, may pintuan, may gate. Ito ay maglalak yon para yung acid ay hindi aakyat doon. So pag maraming laman ng tiyan mo, yung hindi mo maisasara, para yung bag, pag yung bag mo, pinuno mo ng laman, hindi mo masara yung zipper. Parang ganun din sa ating valve pagitan ng stomach at ng esophagus mo. At saka kailangan gumawa ka ng diary or logbook. I-track mo kung ano kinakain mo. Kung nakaranas ka ng sumama ang sikmura mo pagkatapos mong kinain ito, isulat mo. Para sa ganon, maiwasan mo yon. Basta gumawa ka ng, tandaan mo yon, lahat ng kinakain mo. Bawa, ay, pag kumain ako ng spaghetti, sumasama yung tiyan ko. Pag kumain ako ng repolyo o kaya beans, so tatandaan mo yon. Huwag mo na siyang kakainin. Kaya pag nakita mo yung citrus fruit, ay bawa, pinya, o kaya minom ka ng calamansi juice na trigger yung acid reflux mo, iwasan mo na yon kahit na orange juice, no? Ang coffee din, nakaka-trigger din yan ng, yung caffeine, kahit na decaf, nakaka-trigger din yan ng acid reflux. Kaya kailangan po,
Basta, in simple lang na kasagutan, maggumawa ka ng diary. Isulat mo lahat yung pagkain na nakakaigi sa'yo at nakakasama sa'yo. Paalala po sa ating food supplement na vitamin C Super B complex, no? Ang vitamin C, ito po'y napakahalaga sa ating immune system. Ito po ay tumutulong sa production ng white blood cells na tumutulong para labanan ng infeksyon. Napakahalaga din ng vitamin C sa production ng collagen. Ang collagen isang uri ng protina, nagbibigay strength at flexibility sa ating buto, sa ating balat, sa ating muscle, sa ating buhok, tendon, and ligament. Siya nagbibigay ng structure, support, and elasticity sa ating selula. Involved ang collagen sa pagpapagaling ng sugat. Involved siya para hindi mag-clot yung dugo mo. Involved siya para hindi ka maputukan ng ugat. Pampatibay ng daluyan ng dugo, yung collagen. Kaya napakahalaga po na para maging maganda yung tubo ng buhok, ng ating kuko at skin natin, kailangan meron tayong collagen. Ang vitamin C, tumutulong siya sa production ng collagen. Habang nagkakaedad po tayo, nababawasan yung production na ng collagen, kaya nagkaka-wrinkles tayo, nagsasag yung skin natin, at meron na tayong sign of aging. Ang Super B Complex, 8B vitamins yan para manatili tayong buhay, kasama po yung growth and repair and reproduction and energy production. Yan ang trabaho ng 8B vitamins, Super B Complex. Kaya sinabing super dahil 8 vitamins nasa Super B Complex, B1, B2, B3, B4, B5. No, yung B6, B12, yan. Kaya ang Super B Complex, tumutulong siya sa pag-transport ng nutrients at pantanggal ng waste product sa ating membrane. Tumutulong sila para ma-improve din yung ating memory, yung mood, at ito rin po ay ang Super B Complex tumutulong para makaiwas tayo stomach upset. Kaya ito, available po ito sa Patnubay at inumin mo silang sabay. Vitamin C at Super B Complex, 30 minutes bago tayo mag-almusal, once a day naman. Napakahalaga na ito pong stress, anxiety, nakapagpapalala ng vice versa. Yung acid reflux, nagko-cause ng anxiety, and then yung anxiety stress, nakakapagpalala ng acid reflux symptoms mo. Kasi pag na-stress ka, ang stomach mo nagpo-produce ng maraming acid. At saka inaalaw yung stomach acid mo na umakyat sa iyong esophagus. Kaya para ma-manage mo yung stress, anxiety mo, kailangan ma-identify mo yung stressor. Yung bang cause ng stress mo, halimbawa, kung ang major stressor mo, yung pananalapi, ay mag-isip ka ng source of income mo, di ba? At saka isa pa, mag-practice ka ng relaxation technique. Ang relaxation technique kasama yung deep breathing exercise and meditation and prayer. Kaya kasi kapag ka na-stress ka, mag-acid reflux ka na. Para ma-relax yung katawan mo, hinga ka ng malalim. Pasok ang hangin sa ilong, labas si bibig. Tsaka straight body kasi pag nakayuko ka, nakakuba ka, natitrigger yung pag-akyat ng acid sa sikmura mo. Kaya kailangan po nito, yung balikat mo, kapantay ng ating balakang. Yan ang dapat mong gawin, no? At saka magkaroon ka ng regular exercise, at least 30 minutes, maaring sa umaga, kung anong convenient time mo, o bandang hapon, pagitan ng 2 to 4. Kasi nga po, huwag kang mag-exercise after meal, kasi lalo kang magkaka-acid reflux yan. At ang maganda pong exercise, walking, dancing, Zumba, yan ang dapat mo. Hindi yung tumatalong pa sa tarpaulin, wag yon. Wag yung payuko-yuko, iwasan mo yon. Kailangan straight body ka, pwede ring swimming, biking, di ba? Running,
walking, yan po. Tsaka kailangan nakakatulog ka, well-rested ang body mo. Meron kang 7 to 8 hours na tulog, at saka kailangan para ma-reduce yung inflammation, ma-improve yung digestion mo, nakakatulog ka ng 8 hours. Pag kulang ka sa tulog, ay lalong lumalala yung humihina ang pantunaw mo. Tapos, siyempre, yung kailangan ma-improve yung digestion mo sa pamagitan ng healthy diet mo. Iwasan mo yung mga processed foods, sugary drinks, and excessive caffeine and alcohol. Kumain ka lang konti-konti. Pero, yung several times a day. Kumain ka dahan-dahan, nguyain mo mabuti yung pagkain mo para ma-digest agad yung pagkain mo. Huwag ka magsusuot ng tight na damit. Nagkakaroon ng pressure yan sa stomach mo. Pag natutulog ka, itaas mo yung bed mo ng 6 to 8 inches para ma-prevent yung acid na umakyat sa iyong esophagus habang natutulog ka. Yung well-rested na body, nakaka-cope up ka sa stress. Kaya pag matuto kang mag-manage ng stress anxiety mo, ay nare-relieve ka sa acid reflux. Kaya kailangan po nito ay i-consider mo yung counselor, therapist, at saka po matuto ka ng deep breathing, meditation, prayer, at saka meron kang friends na pwede mong, yung close friend, na pwede mong ihinga ang problema mo. Ngayon, kung meron po kayong acid reflux, kailan meron kang treatment plan na bagay para sa iyo, kaya pumunta ka sa doktor mo. Gastroenterologist ang pupuntahan mo. Paalala po sa lecithin, ito po ay tumutulong sa pag-breakdown ng fat at mag-transport sa throughout the body. Tumutulong ang lecithin sa pagbaba ng cholesterol para makaiwas ka sa stroke and heart disease. Ang lecithin nakakatulong para ma-improve ang memory mo, your learning, your attention, and concentration para maprotektahan ang brain mo from damage. So, yung lecithin, pwede po kayo magpa-deliver niyan. Pagka kayo po ay merong acid reflux, inuulit ko po, ay minom kayo ng tubig, maraming tubig. Pagising mo sa umaga, inom ka ng 1 hanggang 3 basong tubig, warm water. Kailangan hindi ito sabay-sabay inumin. Kada 5 minuto, 1 baso. After 5 minutes, 1 baso. May pagitan 5 minutes bago mo inumin ulit yung 3 basong tubig. Kailangan maligamgam. Yung kasing pagka meron kang sapat na tubig, yung acid, yung stomach acid mo, na nyunyot na nun, nawawala yung pagka tapang ng asido. Tapos yung po bang nare-relax, no? At saka, pagka marami kang acid sa tiyan, naiirita yung esophagus mo. So, para mawala yung, parang suka, pag maasim ang suka, lagyan mo ng tubig, di ba, nawawala yung asin. Ganon din sa stomach acid. Kaya kailangan, between meals mo, umiinom ka lagi ng tubig. Huwag ka agad hihiga, pagkakain, bigyan mo yung sarili mo ng 30 minutes ma-digest yung food mo bago ka humiga. Mga 1 hour, 2 hours, 3 hours, gano'n, no? Merong mga over-the-counter medication na nakaka-neutralize ang stomach acid. Kailangan kausapin mo yung doktor bago mo i-take yung over-the-counter medication. Kaya mga antacid na sinasabi tulad ng mga Tums, Malox, Alka-Seltzer, no? So, dapat bago mo i-take din yan, hingin mo yung opinion ng doktor mo. At merong ACE2 receptor tulad ng Tagamet, ito rin syempre, reseta ito ng doktor po ninyo. Dapat mo sundin itong mga H2 receptor na ito. Kaya kung meron kang problema sa acid reflux mo, tapos nakalink sa anxiety mo, ay kailangan kung meron ka pang ibang health issue,
ay kailan ito'y makita, matest, ma-diagnose ng doktor mo para baka meron kang ibang medication na nakakapagpalala sa acid reflux mo. Ganon. Meron tayong food supplement na calcium, magnesium, pampamaintain ng strong bones, magandang muscle contraction at saka relaxation, pang-iwas sa pulikat. Ang calcium, magnesium, tumutulong sa ma-relax yung body mo at isip mo. Madali sa'yo na makatulog ka. At saka isa pa rin po ang ating pong calcium, magnesium, nagpo-promote ng masarap na tulog kasi ang tumutulong siya sa production ng melatonin, ang calcium, magnesium. Available yan sa Patnubay. Pwede po kayo magpa-deliver. Cash on delivery po yan, ho? O i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, para malaman nyo kung para malaman nyo paano kayo mag-order ng ating mga product. Mag-iinom ka ng salabat, maglaga ka ng ginger, meron siyang anti-inflammatory, anti-nausea property. Nakaka-relieve ito ng acid reflux, nakakatulong ito sa hindi natunawan. Yung ginger tea na yan, ay very effective po yan. Pwede mong tea para ma-relax yung tiyan mo. Maganda yan sa hindi natunawan. Yung aloe vera juice, very effective yan sa pag-reduce ng inflammation and pain associated ng acid reflux, no? Ang apple cider vinegar, ito po ay nakaka-neutralize ng stomach acid, nag-i-improve ng digestion mo. At least may yung isang baso ng tubig, ay lagyan mo ng isang kutsara ng apple cider vinegar, inumin mo to bago ka kumain. 30 minutes bago kumain. Yung probiotic naman, ito yung mga buhay na bakterya na nasa ating bituka. Nag-i-improve ito ng digestion, nakaka-reduce ng inflammation. At ito yung nakaka-relieve ng acid reflux. Kaya mag-take ka ng probiotic supplement, o kaya kumain ka ng probiotic rich food tulad ng yogurt, kimchi, Yakult. I-try mo yan. Pagka sinisikmura ka, ninikip ang dibdib mo, nagne-nervous ka, maglagay ka ng hot compress dito sa sikmura, sa tiyan mo, ng mga 20 minutes. Pagkatapos, pahiram ng crystal oil. Nakaka-reduce siya ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nare-reduce ang pain at inflammation, arthritis, and muscular pain. Nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache mo, at tumutulong para maklear yung congestion, nag-i-improve ng respiratory health. Pag napaso ka, nauntog ka, pwede ka mabukulan, pahiram ng crystal oil. May pampakalmanting effect yan sa tiyan, lalo na kung bloated ka, para ma-relieve ang gas at stomach cramps, ma-relieve ang pagsusuka mo, pahiram mo ng crystal oil. Hindi ka rin kakagatin ng lamok, kundi iwas dengue. Diba? Tanggal ang kati mo pag kinagat ka. Available yan sa Patnubay. Yung ding activated charcoal natin, ginagamit yan for centuries. Merong medicinal properties. Pagka may acid reflux ka, bloated ang tiyan mo, sinisikmura ka, digay ka ng digay, para ka nasusuka, naduduwal ka, inom ka ng activated charcoal. Meron siyang antibacterial properties, pumapatay ng bakterya to sa bituka mo. Nakakabawas ng inflammation, nare-reduce yung inflammation sa colon. And it improve your gut health at nagpiprevent yung passage ng harmful substances sa ating bloodstream. Ito yung maganda sa food poisoning, sa hangover, and drug overdose. Kung kayo po ay na food poison, itry nyo pong uminom kayo ng activated charcoal. Kung may bad breath ka, sanhi ng bakterya sa bibig mo at bakterya sa bituka mo, makakatulong po ang activated charcoal. Mag-take ka ng 3. Ang pag-inom po ng activated charcoal, 2 hours before meal or 2 hours after meal. Once a day ka lang iinom yan. Kung nagpapatuloy at severe ang iyong acid reflux na may kasama anxiety, importante magpa-check up ka sa doktor. Regardless, yung anumang stress mo, nagkukos ng heartburn, na nagkukos pa rin siya ng stress, mapiprevent mo to, kumain ka ng healthy, low-acid diet, mag-exercise ka regularly,
mag-quit kang manigarilyo, uminom ng alak, iwasan mo. Kumain ka lang ng konti, meron kang time to relax, at saka po at least meron kang 8 hours na tulog. Konsultahin mo yung doktor para sa ganon makakuha ka ng tamang payo. Yung omega-3 fatty acid natin, food supplement yan, nakakababa ng bad cholesterol, nakakababa ng triglycerides, kaya nakakababa ito ng blood pressure, pang-iwas ng blood clot. Ito po ay nagpiprevent ng baras sa daluyan ng dugo para maiwasan ng paninigas ng ugat, para po maiwasan ang ating heart attack, stroke, at hindi ka magkaroon ng heart failure. Meron siyang anti-inflammatory properties, nakaka-reduce ng pain, stiffness ng mga joints, kaya maganda to sa rheumatoid arthritis. Allergy, maganda din. Nakaka-reduce din ito ng fatty liver. Kung gusto yung magpa-deliver nitong ating mga products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakibigay lang po yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-deliver sa bahay nyo. Cash on delivery. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po, dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Isaiah 26 verse 4. Trust in the Lord forever, sabing ganon, magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siyang ating bato na kanlungan magpakailanman. Itong verse na to, ibig sabihin, trust in God. Siya yung merong everlasting strength and support. Reminder ito in the midst of difficult times. The word rock, ito'y metaphor ng God's reliability. Nakakapag-depend tayo. No matter na naman difficulty sa buhay, is our rock. Matibay na ating sasandalan. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patubay ng Diyos sa sumatin sa gabi.